Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si Makoy Pari, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. At kasama pa rin natin, pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P or Tega Tito. At kami po ang inyong Machong Chismisan, kami po ang inyong longest run comedy podcast sa buong Pilipinas at kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Tito P, musta? Buti naman. Anong bali-balita sa buhay natin ngayon, Tito P? Merong music fest na nagkaroon ng konting kaguluhan. Ika, kamusta ka muna? Mamaya na yung pag-usapan dahil may papakilala pa tayo na na mga Hindi. kasama natin sa... Random shit lang top of mind eh. Pero Giyang ka dun sa nangyari sa music fest eh. Teka, parang gusto kong manggigil eh. Di naman manggigil. Gusto ko lang okay, pag-usapan. para mapasarap yung kwento mo, pakilala mo na natin yung mga guest co-host natin. Ito, pre, Oh. nakasama ko to, madalas to mag-guest eh, pero pare na-discover ko nung nagpunta ako dun sa recording ng Cool Pals sa Enemy Podcast. Sorry, Tito Pia. Dumalaw ako sa Sa Enemy Podcast natin, Cool Pals. Dapat i-highlight yun para wag tayong lagyan ng beef sa mga katulad nating hindi sikat na podcast. Bigyan dapat sa mga sikat. sa mga sikat. So dumalaw ako doon, pare. Doon ko napatunayan na itong tao na to, hindi lang magaling magpatawa. Magaling din kumanta. At since usapang banda yung usapan natin ngayon, nandito siya ngayon. Walang iba kundi ang Jimwell, ano pa kaya? Eman Ako nga po. Bacosa. Ang Eman Bacosa ng podcasting. Walang iba kundi si Bin Buenagua. Hello po, ako ang Eman Bacosa ng podcasting at ang Michael Pacquiao ng Macho Chismisan kasi in-out ako ni Makoy na kumakanta din ako eh. Pare. Salamat. Dito P. Oh. So proud of Bin Buenagua. Nandun kami sa lounge ng Cool Pals. Puta, tumakbo kami bigla sa labas kasi akala namin nagsisimula na yung sandwich. Yun pala, nagsa-soundcheck lang si Bin Buenagua. Ganun kabangis yung... Napatakbo ko si Makoy at si Chino Liao. Imagine mo yun, man. Gagi, hindi lang pati sila GB saka sila James tumakbo din, gago. Akala nila nagsisimula na. Hindi, pero the Akala mere nila- fact na si Chino Liao ay tumakbo. Medyo, malupit yun. O teka, tuloy na natin ang usapan. Siyempre, kasama pa rin natin, matagal-tagal nating di nakasama sa Machong Chismisan stage. Walang iba kundi si Ikes. Hi Ikes, welcome back sa Machong Chismisan. Oy, hello, mga kachismoso. It's been a while. It's been a while. Puta. Pero Wait. ito, Pwede Ano? kong isang hirit lang. Vin, anong pakaramdam na nung biglang napatakbo si Ike Losada at saka si Jimmy Santos? tangina mo. Tangina mo, Raymart, umayos ka. Tangina, lugi. Teka, lugi pala ako. Inaasar ako ng Jimmy Santos, tapos ang inaasar ko kay Tito P, Raymart, upgrade yun. Lugi. Hindi, man. Gamitin mo si Papa Jepoy. Uy, gwapo rin si Papa Jepoy. Puro gwapo yung mga... Luging-lugi ako sa'yo, Tito P. Puro gwapo yung inaano ko sa'yo. Tapos Jimmy Saints mo lang ako. Gago ka. Feeling ko hindi niya kasalanan yun eh. Maraming salamat, Eman. Maraming salamat, Tangina mo. Eman Bacosa. Tangina mo, Bin. Napakagwapo nung tinaano ko sa'yo. Tapos nakikikampi ka kay Tito P. Sorry, Makoy, hindi ko din kasalanan yun. Dahil dyan, demoted ka na kay Michael Pacquiao. Pakishit ka. Puta Michael Pacquiao. Basta hindi po. Puta. Uy, tropa ni Tito P yun. Gagi. Anyways, Tito P. Oh. Kating-kating ka na naman doon sa storya mo. Ano ba yung storya dyan sa puso mo ngayon na gusto mo ikwento sa mga listeners ng Machong Chismisan? Wala lang eh. Yung tipong nananahimik lang ako. Tapos bigla ako nakabasa ng article na
naglabas ng statement si Paolo Valenciano. Uy, Paolo Dun Valenciano, sa- anak ni Gary Mr. V. Pure Energy. Gary Department Valenciano. of Energy. Ah, Ano? Ang ano natin, anak ng tag dito, anak ni Ito yung Gary V. director, di ba? Ito yung, director. dati siyang nagbabanda na naging musical director. Okay. Ang banda niya dati ay yung Salamin. So, in context, nagkaroon kasi ng JBL Music Fest Mm. netong nakaraan na si Paolo Valenciano yung director ng event. Tapos, nagkaroon ng aberya dun sa event kung saan nagkaroon ng delay, nasira yung flow ng show. Tapos, naglabas na statement si Paolo Valenciano. Mm. And para may idea yung mga nakikinig, babasahin ko yung yung quote verbatim mula kay Paolo Valenciano dun sa pinost niya sa social media, sa Facebook. So sinabi niya, "Tonight, I lost complete control of our event, which caused a major delay and added 2 extra hours of work to an already exhausted team. I sincerely apologize to our client JBL and to my brothers from Cup of Joe, who had to be picked up by motorcycles and traffic jams just to make their new call time. This was my first year with JBL Soundfest, so I found this incredibly frustrating. We learn new things every day, and I know I still have a lot to improve. To everyone who was there, super sorry. And to Rico, my hero, while I sincerely wish you the best, I've learned that we're simply not meant to work together again." Actually, na-head fake ako niyang na-head fake ako niyang statement na yan statement na yan ni Paolo. Kasi all the while akala ko nag-thank you pa siya kay Rico for being a hero. Yun pala, medyo attack on Rico pala yan. Ano bang meron ba sa inyong may alam kung ano yung eksaktong nangyari diyan? Ikaw ba binabalitaan mo ba to? Oo, nabalitaan. Sabi mo kasi, pag-usapan natin si Rico. Tapos sabi ko, si Rico yan na naman? Anong kalokohan na naman ni Claudine na meron na namang Rico yan sa balita. Tapos nakita, si Paolo Ballesteros pala, tsaka si Rico Blanco pala, tsaka si Paolo Valenciano. Oo. Sabi ni, yung chronology is, sabi raw ni Rico Blanco, siya yung magi-headline. So, siya yung huli. Ang understanding yata ng Cup of Joe and ni Paolo Valenciano, ang huling magtutugtog ay Cup of Joe. Kasi sila daw yung bagong brand ambassador ng JBL. Kaya since sabi ni Rico, siya daw yung tutugtog sa huli, napauna tuloy yung Cup of Joe. Yung Cup of Joe wala pa. So, kailangan, doon na papasok yung kaya sila sinundo ng motor. Kasi wala pa sila doon sa venue. So, kasalanan talaga yan ng angkas. Ito pala, nag-post kasi ako ng story na galing kay Carissa Ramos, yung bahista ni Eli Buendia na bahista rin ngayon ng December Avenue na nandun sa event. At may nag-reply na listener natin. Si Kim. Mm. Shoutout kay Cipriano. kay Kim. Kim Clavecilla. Kaya sabi niya, galing ako dito sa event ng JBL, Sir Tito P. May sir na Tito. Sir na, Natawa Tito naman ako Pepe. dun. Putangina, extreme extreme himod sa Yaguls mo yan. Doble-doble sa salutations. Ain't nothing wrong. Nakakatawa lang. And sadly, nung natagalan sumampa yung Cup of Joe, tinamad na ako. Umuwi na ako agad, nawala na ako ng gana. Nung unang kanta pa lang nung Cup of Joe, sibat na ako. Tapos yun nga, nagkaroon siya ng context dun sa nangyari kung bakit natagalan. So,
Yun nga, ito pa yung yung story na shinare ko galing kay Carissa is ang sinasabi niya parang nagko-call out siya. Kasi ang nakalagay dun sa story niya is finally someone called out that one OPM artist na masama ang ugali. And considering na andun siya sa event, tumugtog siya. So, bukod dun sa statement ni Paolo Valenciano, parang meron pang nag-voice out ng opinion niya about dun. And naintindihan ko si Carissa na kung bakit malakas yung loob niya mag-call out din. Kasi si Carissa rin yung bahista ngayon ni Ellie Buendia. So if ever man na balikan siya, may backing siya ni Ellie Buendia, which is peer ni Corix. And at the same time, boyfriend niya yung gitarista ng December Avenue na si Jermanuel, na part rin siya ngayon. Bilang... Actually, dumadaan ko sa timeline ko yung babae na yun. And to be honest, wala akong idea kung sino siya. Nagkaroon lang ako idea ngayon. Pero ano bang, kasi parang out of character, parang, di ba for the longest time, all praises tayo kay Tito Corix mo. Number one, naging viral siya yung dahil dun sa driving instructional video niya kay Maris dati. Oh, yun the mere fact na nag-shota siya ng bata, nag-viral siya dun. Well, actually, di ba nga yun nga yung At dahil dyan, narinig niyo yun, saludo si Makoy pare. Kay Rico Blanco. Dahil nag-shota siya ng 21 years old. Teka, nililinaw ko lang maayos. Saludo tayo, kasi nga, yung nag-viral nga, na puta sobrang kalmado niya, na nakikita. Kasi ako, ilang beses na ako nagturo mag-drive. And isa sa pinag-awayan namin ng misis ko yan nung bago pa lang kaming kasal, nung tinuturuan ko siya mag-drive. Kasi nga, hindi mo talaga mapipigilang magmura, mapasigaw, or matakot pag makikita mong babangga na. Pero dati, naging simbolo ng kakalmahan si Rico Blanco. So parang, for the longest time, people were giving him praises nga dahil nga parang napakakalmadong tao ni Rico. Tapos biglang parang out of character yung yung nangyayari ngayon tong parang out of character ngayon na lumalabas na kupal pala si Rico Blanco backstage dahil yun nga meron pang isang bahista na parang sumasang-ayon dun sa nangyari. Tapos ito pa, si Rico Blanco for the longest time rin, 'di ba nung umalis si Bamboo sa sa River Maya at nagkaroon siya ng sarili niyang banda. Meron rin kasi akong kaibigan na kasamang nagtutour sila Rico and friends with River Maya nun bilang photographer. Na maganda yung feedback niya kay Rico. Meron pang isang instance na nakalimutan ko ng award show. Ewan ko sa NU Rock Awards to way back. Nung nagkasalubong si Rico at saka si Bamboo, kinongratulate ni Rico si Bamboo. Ako kung sa award or sa band. Tapos nung parang gustong kamayan ni Rico si Bamboo, pinalo raw ni Bamboo yung kamay ni Rico. Tapos naglaplapan sila. And then saka mas ang nung legit ba yun o kwento-kwentuhan lang yan? Kasi legit na kwento to kasi yung friend ko na yun nakasama siya sa may tie siya sa mga banda at saka yung isang commercial ng River Maya sa Greenwich kasama siya doon sa nakast doon dahil nga sa ties niya with with River Maya. Parang di ko rin matampok eh. Baka may never meet your heroes moment ka ngayon. Ay, puta pre, ang ganda. Ang ganda niyang sinabi mo. Kasi madaming beses din na naka-meet ako ng heroes ko. Na yun nga, yung totoo pala yun yung never meet your heroes na daming ganong instances. Pero meron akong isang moment na ma-share where I met my hero. Mas lalo ko siya naging hero nung na-meet ko siya. Si Monra. Monra, best example pre. Si Monra, talagang
linawin natin, sobrang pa-close masyado nung tawagin mong Monroe. Hindi, Si yun Ramon naman tawag sa Bautista, kanya mo. Monroe naman talaga pero tawag sa kanya. pero para mas lang, kung mapunta into context, masasabi ko na medyo friendship kami ni Ramon. Ilang beses na natin siya nag-guest dito sa Machong Chismisan eh. Oo nga, tapos nagpapahingi siya ng prayers para sa kanya tsaka pamilya. Si Ramon Revilla Jr. ba to? Sino to? Ramon Bautista, pare. Ramon Bautista. Sorry. Hindi, pero pag na-meet nyo si Ramon Bautista, pre, sobrang down to earth, sobrang, alam mo walang angas sa katawan. Sobrang, parang tropa-tropa lang. Yun yung Pero pagdating doon sa Never Meet Your Hero, eto lately lang, Vin, pero tingin ko kasalanan ko to eh. Yung na-meet ko recently nga si Raymond Marasigan, biggest fan ako ng Eraserheads. Siguro dahil na bad trip siya sa akin, ang dami kong pinapirmahan sa kanya. So medyo hindi na kami nakapag-chami-chami. Nabitin lang ako doon sa interaction. Nabitin lang ako. Pero nakita ko naman, he accommodated everyone else eh. Ako lang talaga parang nabitin lang ako na sabi ko, ay, hindi ko nakuha yung moment na gusto ko. Kasi nga siguro, ang dami ko pinapirmahan sa kanya. Kaya medyo pagod na siya yung chismisan sa akin. Pero nakita ko sa'yo, parang okay yung interaction sa'yo, Bin, di ba? Hindi, kasi naamoy niya yung hinding ako sa mic niya. Ako nagsa-check ng mic eh. Hindi. Pero like, ang rule of thumb ko pag dati makakita ako ng banda, wag kang papapirma tapos makikipagkwentuhan. Either of the two lang. Okay. Kasi parang mahaba yung interaction tapos mahaba yung pila. Pero mabait naman si isa pang Ramon. Si Ramon Marasigan. Mabait naman siya sa'yo. Buti. Pinirmahan niya naman lahat, di ba? Pinirmahan niya naman lahat. Oo. Hindi, siguro nga, kasi nga, being a big fan, parang umaasal lang ako na mas magiging okay yung interaction. Again, aminado ako na ako yung may kasalanan kasi nga, ang dami kong pinapirman. Tito P, kung nakita mo ko ilan yung pinapirman kong produkto. Ang dami. Isipin mo na lang, hindi yung mga plaka na ito, yung mga vinyl records yun na Lahat ng plaka ng Eraserheads dinala ko. Tapos may dala pa akong libro, may dala pa akong poster, may dala pa akong magazine. Putang ng dami. May dala siyang magazine, may dala siyang fruitcake, tapos may dala siyang torpedo. Pero, yung again, maganda yung sinabi ni Vin kanina yung sa interaction eh. Iba yung interaction mo ng kwentuhan, iba yung interaction mo na nagpapapirma. Kasi pag nagpapapirma ka, purely on business yan eh. Oo, tama. Tapos, ipahabol ko na rin lang, sa akin, ang perfect example ng yung sa akin naman, naging positive rin yung yung interaction ko when I met my hero yung kay Basti Artadi. Kasi si Basti, sobrang cool ng tao na yun eh. Nung na-commission kami para mag-shoot ng ng Ramrock. Yung pinakilala kami nung manager niya sa Wolfgang. Si Basti pa yung unang nag-abot ng kamay para magpakilala. Parang siya pa yung nagsabi na inintroduce niya sa sarili niya bilang Basti Artadi. Parang papakilala ka sa akin, matagal na kitang kilala. Pero yun nga, yun yung isa sa mga positive interactions. Pero yun nga rin, may mga instances na, may mga artists kasi na, ayun, si Ellie Buendia naman, perfect example ng Do Not Meet Your Heroes. Although si Ellie Buendia naman kasi is, yun nga, ang common feedback sa kanya is antipatiko. Pero I think, lang talaga siya, more of a private person, saka introverted siya. Mahiyain daw. Na pag nagpapapicture ka sa kanya, mukha siyang irritable, pero it's more of hindi siya komportable. Kasi may you have to respect rin naman na na karamihan ng mga creative na tao, meron silang quirks eh. May rason bakit sila ganun ka-talented eh. So merong certain amount of weird yung mga artist. So, kaya we were never friends niya ni Ellie Buendia. Sige.
Si Ike's ba, may never meet your heroes moment ka ba or positive interaction? Parang wala naman. Ang mga nami-meet kong heroes naman, usually nagpapapicture eh. Kasi part ng Sa'yo? trabaho. Tangina. Appeal. Wala. Ako Pinagbibigyan nagpapapicture. naman daw ni Alex na tangina. Andito ka na Nagbibigyan naman, naman ako. Kasi part naman yun ng trabaho nila eh. I mean, Tama. creative ka. Pero pinili mo yan eh. Sumikat ka eh, di ba? Pero Bayan, di ba? isa sa best example ng Never Meet Your Hero, yung volleyball player na sumikat, Tito P. Ay, Or yung Notorious, yung ano? usapan na natin dati. Ano Si pangalan Ong. nun? Ong ba yun? Sa Chinese. Yung lahat, Hindi. inano niya. Ano yun? Tinap lahat nung nagka-camera yung players, tas hindi siya sumakay dun sa trip. Yung Tibo. Pangalan Ay, sorry. Tibo naman talaga yun. Ayun kita mo. Ginugel ko, volleyball player masungit, lumabas. Si Diana Wong. Yun, Diana Wong. Ano yung sinabi ko? Close enough. Pero kayo, anong opinion nyo sa ganun? Number 1, kilala nyo ba si Diana Wong, Vin, saka Ikes? Ako hindi eh. Pero marami ako kilala na tibong volleyball player. Tsaka bading na volleyball player. Hindi, bigyan kita ng konteksto. Ang konteksto kasi dun kay Diana Wong, parang ipinipilit niya na volleyball player siya. Hindi niya responsibilidad na makipag-interact sa fans, hindi niya responsibilidad na entertain ka. Parang ganun yung Sinabi niya yan? Sinabi niya yan? Oo, pre. Kailan niya Madaming basis na. So may oras siya para sabihin na wala ako oras para sabihin. Ano Hindi kasi ang nangyayari kasi, yun nga, nagva-viral siya na may mga fans siya na hindi pinagbibigyan na magpa-picture, may mga fans siya na parang nasusungitan niya minsan. Siguro hindi niya sadya, pero yung iba kasi sabi sadya eh. Naiirita daw siya pag sinisigawan siya habang naglalaro. Parang sa loob-loob natin, part ng competition, part ng pagiging yun, 'di ba? Part ng pagiging player yun, 'di ba? Oo. Siguro may... Try niya maghanap ng sport na hindi sikat. Yung try niya chess. Tapos, wala sisigaw sa kanya doon. Oo, merong kanta na hindi mo kayang umibig kung ayaw mong... hindi ka dapat umibig kung ayaw mong masaktan. Mag-chess ka na lang. Alam mo kung sino kumanta nun? Sino? Si Rico Blanco. Rico Blanco. Napanood ko na si Rico Blanco once sa UP. Tapos never ako nagkaroon ng ilusyon na mabait siyang tao. Kasi nung na-bad trip siya sa monitor niya, sinipa niya. Ito sabi ko, wait. Na-take out na ako nun sa moment. Nagpakita siya ng ganung ugali sa stage. Oo, sinipa niya. Tapos parang, pero it didn't take away from the experience. Kasi, at least ako, kaya ko namang, yan? Hindi ikaw kasi yung monitor kaya okay lang sa'yo Oo, no. Hindi na, Pero kung ikaw yung monitor, pag sinipa ka, anong ginawa ko? Akin na, paano hindi ko blanco? Mapablanco ako, ganun. Hindi, pero yun, alam mo yun, may mga little things kasi na mag-give away sa'yo na parang, enjoyin mo na lang yung moment. Huwag mo na lang siyang, one time may nakilala naman ako, isa naman din siyang OPM icon din. Tapos paborito ko yung banda nila as in like first album na binili ko sa tape na OPM, yun. Tapos sinabi ko sa kanya yun. Tapos sabi niya, tanda mo na. Tapos umalis na siya. Sino yan? Si Evidence. Ay puta, stig. Oo man. Pero like sa akin, kahit na hindi siya mabait sa akin at that moment, parang ita-treasure ko pa rin yung interaction yun eh. Kasi like, alam mo na masungit siya eh. Oo. Alam mo na masungit siya eh, tapos sinangitan ka. Alam mo yan. Ito, balikan natin yung
balikan natin yung kay Rico Blanco. Kasi number one, eto kunin natin yung punto ni Vin bilang isang performer. Ito may punto di vista si Vin. Vin, sa show, sa mundo na ginagalawan mo, stand-up comedy, may headliner, merong front act, tapos may performers. Bago magsimula, kadalasan bago magsimula yung event, lalo na kung malaking event na katulad nito, may lineup yan. Hindi yan trip-trip lang na, tol, ako na mauna, dito ako, chener. Naka-setup yan. Lalo na yung mga ganyang pangalang malalaki. I'm expecting, at nakita ko yung poster pala, kung di ako nagkakamali, na Si Rico yung pinakamalaking pangalan. Si Rico Blanco yung pinakamalaking pangalan doon. So everyone expects Rico Blanco would be the one closing the show. Not Yun yung ayoko necessarily. dun sa Yun yung ayoko dun sa apology ni Paolo Valenciano kasi parang tama na nag-sorry ka kasi nawalan ka ng control or sabihin mo na nagkaroon ng misunderstanding pero i-throw mo under the bus yung headliner or yung main performer na pinag-perform mo ng headline kasi alam mo na may kasi yan like for me sa stand-up shows, nagpo-produce din kasi ako ng stand-up shows. Okay. Pag-book mo pa lang, sasabihin mo na kung headline siya o feature or opener. Kasi dyan nagkakatalo dun. Hindi lang yung line-up, dyan din yung bayad, dyan din yung oras sila darating, kailangan ba mag-stretch, kailangan ba ng Ngayon, kung dumating yung event, tapos meron pa rin ganong kalituhan, hindi mo ba yan natawagan yung manager na yun, the day before, or parang, inassume mo na lang na lahat sila darating doon, na parang, sabi niya, first year niya with the JBL, pero like, excuse ba yun na, kasi Dito ko ito papalagan. Sige man, takay na. Kating-kating na si Tito P. Nakita ko na nakakasanay yung kamao niya Hindi po, sa kanya yung pinakamalaking pangalan kasi siya yung pinakamalaking pangalan doon sa event. Kaya talagang i-headline mo talaga si Rico Blanco at hindi naman kailangan na yung headliner mo huling-huli. Kasi may mga instances, parang yung nangyari sa Ben and Ben. Parang Ben and Ben part 2 yung nangyari dito kay Rico Blanco Ang pinakabagong ambassador ng JBL is yung Cup of Joe. Oo, sige. And yung director na yung nagsabi, malamang sa malamang, nakaplan siya na yung yung lineup na yan. May rason bakit yung Cup of Joe wala pa sa venue ng mga oras na yun. At bakit sila pinamotor. At bakit sila na-delay ng 2 oras. At hindi magsasalita yung director, hindi siya maglalagay ng story na hindi late yung Cup of Joe. He was taking accountability dun sa nangyari. Hindi nga siya Yung main reason bakit tinrow under the bus niya si Rico Blanco is dahil he's taking accountability dun sa nangyari and he's standing up para sa buong staff niya bilang director. Pero, okay, nagigets ko yung punto. Pero babalik tayo dun sa Saka ito, sige, go. Perfect example. Nung tumugtog kami nung high school, ang headliner namin, Hungry Young Poets at saka POT. Tangina, tumugtog kami pagkatapos ng Hungry Young Poets. Masikat ba kami sa Hungry Young Poets? Hindi. Yun yung schedule na nakaset doon. Hindi porket. Exactly, Tito P. Exactly. Sinabi mo na nga Yun yung schedule na nakaset doon. Kasi mag-uusap tayo na mag-uusap dito ng 3 oras, 2 oras, hindi tayo magkakasundo. Hindi kasi natin alam yung pinakalistahan na nandun. Kung ano yung nakalagay doon sa setlist, doon natin makikita kung sino yung may kasalanan o hindi. Tulad nga ng sabi ni Bin, dinidiscuss yan sa start pa lang. Ngayon, kung si Rico Blanco, sinabihan na siya sa simula pa lang ng show or nung nag-aayos pa lang show, Rico Blanco, second to the last ka, Cup of Joe ang magsasara nito. At nag-inarte pa rin si Rico Blanco. Number 1 kupal talaga si Rico Blanco dito.
Oo. Ayun nga, feeling ko yun yung sinasabi ni Tito P na alam ni Rico Blanco, kumbaga, na alam ni Rico Blanco na hindi talaga siya yung, yun ba yung sinasabi mo, Tito P, na alam Oo. niya talaga na hindi dapat siya yung mag-headline, pero on the day, pinilit niya na siya yung mag-headline, ganon? Na parang yung team niya yung nagsabi, parang Ben and Ben nung panahon na binump sila sa ganitong oras, tapos yung Tanya Markova na lagay sa dulo. Fact ba to? Like, sabi sa chat ni Aling Leonie, hindi niya na-witness ang naganap, puro speculations and hearsays lang. Hindi, pero Ganito yan, Aling Leonie. Ang fix ko dito, dapat Ben and Ben yung nauna kay Tama. Rico Blanco. Tama. Kung Ben and Kasi Ben. gusto mo ng Ben and Ben mauna, tapos si Rico Blanco gusto niya mahuli. O di sila dapat magkasunod. Yep, Sa pero gitna Ben, lang yung Cup of Joe, no? Pero the mere fact na yung director yung nagsalita, tapos para bumitaw ka ng ganong kabigat na salita bilang director, kasi kailangan niya ring isipin ano yung neto ano yung magiging ano yung consequence na mangyayari kay Paolo Valenciano dun sa nangyari. pero ito lang yung gusto kong punto. Tanga rin to si Rico Blanco eh. Kaya ako nasabing tanga si Rico Blanco. Pre, hindi ba niya alam na advantage sa kanya kung mauuna siyang tumugtog? Kasi makakauwi siya ng maaga. Matanda na si Rico Blanco. Yun nga yung sasabihin ko eh. Magsisiga pa siya ng alas 5 ng umaga dahil 51 na siya. So, Exactly. mahirapan siya magsiga kung puyat siya. Gusto kong sabihin na si Rico Blanco nandun na siya sa tamang edad na paunahin nyo na ako, total mga bata kayo na yung mag-close na itong show. Hindi, ganito kasi yan. Doon sa audience, may mga 17-year-olds. Tapos, pag alas 12 siya tumugtog, mag-18 na yung mga 17 na yun. So, pwede na sila. Yun yung naisip ni Rico Blanco. Yan pa pala isang issue kay Rico Blanco no? Mahilig sa atabs. Ang inang yan. Hindi, ano ba yung Sorry. demograph nung audience nung JBL event? Ano ba to? Hindi. Gen Z? Halo? O... Hindi, the mere fact na nandun yung Cup of Joe, saka karamihan naman talaga ng umaten ng events na ganun ngayon. Ano yan? Yan yung mga atabs yung mga yan eh. Mga tansya ko, 17 hanggang 25 o 30 siguro. Naliligaw-ligaw na lang yung fanbase ni Rico dyan na konti. Festival to, no? Tito P, Makoy? Oo. So, tayuan to, men. Oo. Walang trentahin na, walang trentahin na tatayo ng Either may dala akong upuan or bibiling ko yung pinakamahal na available na ticket. So, tama, agree ako. Hindi, pero dyan, ano yun? Open field siya. So, Teka lang. Teka lang. Ako doon. Napakaganda nung hirit ni Aling Leonie nung tinanong natin sino ba yung market nitong grupo na to. Ang sabi dahil nandun daw yung Cup of Joe, ang sabi ni Aling Leonie, kabataang LGBTQIA. So yung nandun, dahil nandun yung Cup of Joe. Mga kapatid natin na non-binary. Aling Leonie, napakagago mo. pero ang malupit. Kasi di ba yung vocalista nun, yun yung gumaganon-ganon sa video, di ba? Totoo. Teka, walang mali doon Teka. Not that there's anything wrong Tangina, wala akong nalalaman. Ito na naman tayo. Nadagdag ko lang, hindi ko alam Tito P kung napansin nyo tong post ko na to a week or two ago bago naglabas tong issue na to. Bago akong fan ng Cup of Joe. Sinubukan ko lang bumili ng album nila out of randomness. To be honest, ang talagang plano ko nung binili ko yung plaka nila, pagkakitaan yun dahil ire-resell ko balang araw. Puta, nung pinag-play ko, ang ganda pala ng mga kanta ng Cup of Joe. Ang galing. Galing nung banda na yun. Kung creative yung vocalist mo, talagang magaling yung banda. Ang alam ko lang na kanta nila yung Multo eh. Pero yun ang kung kanta eh. Pero, pero ito sobrang easy listening nung album nila na kahit hindi ka fan or first time mo narinig, ang hirap bitawan nung album nila. Ito, katabi ko literal yung album nila ngayon. Apakaganda, pre. kung mahirap nga bitawan, katabi mo.
Hindi, yung musical style kasi nila yung parang chill na tunog. Parang Laney, ganon. Lenny. Laney. Lenny. Kay Laney tayo. Lenny Robredo. Pero ang Na gago ni Ike's. Tito P. Si Ang gago Ike's. ni Tito P, sabi ni Tito P, kaya daw maganda kasi creative. Ano ibig mo sabihin, Tito P, pag creative? Creative. Bakit creative? Ano? May nasa artist t-shirt eh. mo, Tito P. Creative. Hindi, bakal to eh. Siguro ano na lang, dun sa statement na lang. Kasi may nag-produce ako talaga na show, lalo na nung nagbabanda pa ako, na putangin na talaga nung mga tumutugtog. Yung halimbawa, hindi pa sila pupunta sa venue. Oh. Tapos, hindi pupunta ng sound check, tapos magde-demand ng ano. Pero sa dulo kasi, kailangan mo kasing harapin yung producer ka, harapin mo yung may-ari ng venue, tapos i-explain sa kanila kung ano yung nangyari, sino yung accountable. So, gets ko din naman si Paolo Valenciano, lalo na kung, di ba, sabi niya nga, nadagdagan pa ng 2 oras yung nakakapagod na araw na yun dahil lang merong ayaw tumugtog kasi hindi siya yung, ang gusto niya sa yung dulo. Parang ganun kasi yung nangyari. Parang alam ko na kung bakit gusto ni Corix ng dulo eh. Bakit? Kasi sa dulo pare, susunduin na ng mga parents yung mga anak nila. Uy, tangin na Rico Blanco, idol yun yung fanbase ni Rico. Tama. Di ba? Pwede Sorry. din eh. Ang theory ko kasi taga Laguna si Rico eh. Siguro yung malilate siya. Tapos, kailangan ko sabihin yung team ko, guys, ano kayo pwede natin sabihin para hindi natin masabi malilate tayo. Gusto natin sa ulit tayo. Hindi, pero para sa akin, ang tingin ko dito talagang kung totoo yung sinasabi ni Tito P na mula nga sa reliable source na supposedly ang pinaka-headliner at ang magsasara nitong show na to is Cup of Joe, naging power tripping tong hinabol ng bata natin. Oh. Ang reliable source natin si Paolo Valenciano. The mere fact na sinabi niyang hindi late yung Cup of Joe, na na-late sila dun sa pagsampa nila, speaks volumes. Plus, the mere fact na yung taga-December, yung bahista ng December Avenue, sinabi na merong OPM icon na masama yung ugali pertaining implied dun sa event na nangyari. Ibig sabihin, may 2 tao nang nag-speak against kay Rico. Medyo nakakalungkot kasi nung sinabi niya na OPM icon na masama ugali, naisip ko tayo na bandang Shirley na naman ba to? Ano problema? Nakita ko, tangina may problema sa JBL Music Festival. Nandun ba yung Ben and Ben? Yun nga, hindi, bati na raw sila ng Tanya. Bati na raw sila Tama ng yung Tanya. theory ni Tito P eh. Kasi putya Pasig. Sorry, yun, OPM diba? artist pala. Ano na? Tapos Laguna. Di ba Pasig yung Oo. event na yan? Tapos galing ka Laguna. Imagine mo paakyat ng C5 pre, puro truck yun. Kung gano'n. Oo. Nang ganung oras. Di ba? Actually, haba ng Pasko pa. Di ko naisip yung part na yun, pero napaka-legit. parts ang haba ng truck doon, di ba? Hindi ka makaka-overtake doon. Na-experience ko pre, 1 oras, yung market na logo. Holy Ang shit. tapos, yung from market, yung yung simula nung market na logo hanggang yun doon sa dulo ng market na logo. 1 oras akong gumagapang doon. Totoo, unang market pa lang inalagpasan ko. May isa pa exclamation point dun sa dulo. Ground kasi talaga yan yung C5, lalo na yung elevated U-turn. Doon natututo lahat ng madirigmang driver ng Pilipinas eh. Oo. Kasi musuan doon eh. Doon may nagsasapakan. Doon matututong yung gumitgit ng hindi tatama yung kotse mo sa kotse ng katabi mo. Precision driving, parang nag-drive sa Kamanaba noon, yung mga Hard STC mode. kita ng ng Kamanaba. Tingnan natin, bigyan natin benefit of the doubt si Corix. Baka wala pala siyang driver. Tapos 51, no? The drive, ang daming truck.
Di ba? Pero ito, Isipin mo, in 9 years, retirement age na si Rico Blanco, tapos ito pa yung legacy na. Discount na, no? Pero May ito- discount. ito yung tanong ko naman. Puntahan naman natin si Paulo Valenciano. Bilang director nito, ethically correct ba yung ginawa niya na parang he threw Rico Blanco under the bus dun sa statement niya? Kasi ang ganda na para sa akin Oo. nung binabasa ko, ang ganda nitong statement ni Paulo Valenciano owning up to technical difficulties. Kasi ako sa trabaho ko, may mga instances na kailangan mong tanggapin yung mga pagkakamali ng grupo mo sa harap ng kliyente mo without throwing anyone under the bus. And then, you settle everything behind closed doors. Pero Oo. ito, nilaglag niya si Rico sa harap ng publiko eh. Okay. Medyo may sama ng loob. Ako eh. Hindi. Oo, parang bitterness ba ito na putang ina. O sige, nagawan ka ng mali pero ipapahiya kita. Anak ako ni Mr. Pure Energy, putang ina, Rico Blanco ka lang eh. O Hindi. Una, walang history si Paulo Valenciano na nanlalaglag ng ibang tao. Pangalawa, the mere fact na ito kasi yung story na inano ni Carissa Ramos na finally someone called out that one OPM artist na masama ang ugali. So ibig sabihin, ikaw kung may kilala kang icon na OPM artist na meron ng history na ganito yung ginagawa at walang nagsispeak out, syempre kailangan merong isang magtatapang para magsalita para hindi na maulit. And sa tingin ko, si Paulo yung isa sa mga pwedeng mag-call out ng mga ganito dahil considering na anak siya ni Gary Valenciano. So Siguro if dapat, magkaroon man ng blowback sa kanya, made-deflect ng tatay. Kahit paano makakatulong yung pagiging anak niya kay ni Gary Valenciano. Kakantahan lang siya ni Gary ng They Don't Know. Diba? hindi, Warrior is a child parts. di ba ang sabi niya, exhausted na yung team niya, ang sasabihin lang niya ni Gary B, hataw na, huwag kang mapagod. Hindi, tama naman yun, ang ko lang, dapat naging mas direct siya. Kaya po na-late, kasi gusto ni Rico Blanco siya yung dulo eh. Dapat mas direct. Kasi kung may i-call out ka, like, either go big or go home. Kasi kapag ganyan, sige. Doon papasok yung mukhang hindi kasi yun yung style ni Paulo. The mere fact na professional yung pagkakasabi niya. Kasi hindi naman siya yung kinall out niya, yes. Pero hindi siya nakakabastos na call out eh. teka, porket English hindi nakakabastos? Tagalogin mo yan, kupal na kupal yung pagkakasabi niya eh. Parang tatagalugin ko Hindi para na tayo sa'yo, magtatrabaho ulit. tatagalogin ko yung part na huli na we learn new things every day. Natututo tayo ng bago araw-araw. And I know I still have a lot to improve. Madami pa akong dapat matutunan. To everyone who was there, super sorry. Sa lahat ng nandun, sobrang pasensya po. And to Rico, my hero, at sa'yo, Rico, aking bayani, while I sincerely wish you the best, habang pinapangarap ko na okay ka sa lahat ng iyong gagawin, I've learned that simply we're not meant to work together again. Di na ako makikipagtrabaho sa'yo ulit, gago. Hindi, ikaw na nagsabi nun. Yun na yung undertone mo. Ang pagkakasabi niya, dun sa wording niya, pag tinagalog mo is, Porket hindi in talaga- English, maganda. Porket nung tinagalog ko, pangit na. ikaw yung nagsabing gago eh. May gago ba dun? Hindi, siguro hindi Pwede ka kasing... Nilagyan lang ng amen emoji, Gary B. Levels na yung pagkakasabi. Siyempre, Hindi. gago rin yung si Paulo. Hindi, ang sa akin kasi dapat factual eh. Like, bigay mo yung facts. Like, 11:30, si Brad Pitt. Sorry. Yung headliner namin, wala pa. So, wala akong mag-stretch. Ang ganda. Tapos,
ganyan-ganyan mo. Tapos, kapag sinabi mo yung facts, the facts speak from themselves. Kapag tinago mo kasi sa ganun, parang, magsasalita ka ba? Kasi may sasabihin na, parang ganun, parang ka bumobos, pero walang sapak, parang ganun. Parang mga bata, ano. Mga ganun. Oo, pero ganun. Eto, Tito P, sobrang ang ganda nung sinabi ni Vin na dapat di na lang nilaglag. Nilagyan na lang ng timeline na at 9 p.m. Rico was supposed to go on stage. However, he decided to go on stage after Cup of Joe. Malinis yung pagkakalaglag. Kasi, pag ganun yung panlalaglag mo, para ka naghahanap ng kakampi, tapos binatuan mo na ng Bakit ba hindi putik. pa siya naghahanap ng kakampi dito? Hindi, ang sinabi lang niya is, kumbaga, hero pa rin kita, good luck sa future ventures mo, pero moving forward, hindi parang mukhang hindi na tayo meant para magtrabahong magkasama ulit. Hindi, Medyo pero kasi ang ending kasi nun, pre, alam naman niyang pinost niya publicly. So, andito tayo ngayon, mga chismoso. Pagchichismisan natin, ay, puta si Paolo, ang bait-bait nun eh. Pero bakit ayaw niya nang makipagtrabaho kay Rico Blanco? Siguro gago tong si Rico Blanco kasi para si Paolo magalit sa kanya ng ganun. Yun ang lalabas eh. Tingnan mo yung comment section nung post ni Paolo. Puro galit kay Rico ngayon. Sige. Meron rin kasi sa comment section na nagvo-voice out against kay Paolo Valenciano. Kasi nga ginawa niyang ambiguous eh. Hindi niya sinasabi kung sinong tama, sinong mali. Ang sinasabi lang niya, moving forward, mukhang hindi na tayo meant na magtrabahong magkasama ulit. Pero Tito P, tatanungin kita, para hindi ka na makipagtrabaho sa isang tao, anong rason mo para hindi ka na makipagtrabaho? May mga instances na hindi lang kayo you just agreed to disagree. Mhm. Hindi, Pero sa loob-loob mo, kaya ka din nag-agree sa kanya kasi kupal siya. not necessarily. Kasi meron namang instance na magaling yung katrabaho mo kaya lang hindi lang kayo nagja-jive eh. Meron kasing mga ganun eh, yung hindi lang kayo match eh. Pero ito, sinundan niya eh. Tingnan mo yung body ng mga post. Ang sabi niya, I love my prod team more and I will do whatever it takes to protect them. Bakit mo ipoprotect yung support, yung production team mo kay Rico Blanco? Masama bang tao si Rico Blanco? Hindi yun eh. Ang point is, merong event, nagkaroon ng delay, bilang director, ikaw yung parang nagko-control ng mga nangyayari. And ang magte-take ng blame doon is yung prod team mo. So siya, ang ginagawa lang niya, he's taking accountability dun sa batch na Hindi naman niya sinabing kupal tong si Rico Blanco. Ang sinabi lang niya, ayoko na siyang katrabaho in the future. Sa pagpo-produce, meron akong rule eh. Yung one strike rule. Okay. Kasi ayoko nang may kaaway ako sa community. Like, nung tumutugtog ako, tsaka nung ngayon sa comedy, ayoko nang may kaaway ako. So, pag hindi tayo parang may beef tayo dun sa una nating show together, hindi na tayo magtatrabaho ulit, magkasama. Kasi ayokong mag-accumulate yung beef natin sa isa't isa, tapos maging, mawalan ako respeto sa'yo as a colleague. Ganun. And yun doon ako nag-agree kay Tito P na parang hindi naman kayo kailangang magkagalit kaya hindi kayo nagtatrabaho. Alam mo lang na syempre gusto mo sobrang stressful ng isang show eh. So ayaw mo na merong isang tao na nag-hold back ng proceedings or isang tao na hihintayin nyo ng matagal. So parang pa rin, okay pa din tayo pero hindi na kita kukunin. Or hindi na agree ako. Teka. Kampi ako dun sa inyo. Tama yung sinabi nyo, Tito P, na I will not work with you anymore. One strike rule. Ang ganda, Bin. Hindi ka na makikipagtrabaho dahil nga may ginawang pangit. Pero, may sasabihin ka ba sa ibang tao? Ang pinakapunto dito, maganda yung ginawa ni Bin. Hindi na siya makikipagtrabaho para hindi na ng sugat. Pero pag pinost ni Bin, halimbawa ang ayaw makatrabaho ni Bin si Ike's, at pinost ni Bin sa social media niya na, Ike's, I will not be working with you anymore. Parang pinagkalat mo na rin na, kupal ka, Ike's, ayaw na kitang katrabaho dahil may sablay ka. Not necessarily.
Para kang naglabas ng notice pag may nasisisante sa isang Yan, ang kumpanya ganda. na Oh. to whom, ano ba yun? To whom it may Ano, concern. parang wala yung pinag-iba dun sa nag-post ka sa dyaryo na please do not transact with these people. They are no longer associated with this. Wala kang sinabing pangit. Oh. Sinabi mo lang naman na huwag ka na makipag-transact dito dahil hindi na sila associated sa Hindi naman niya sinabing huwag kayong makipagtrabaho sa taong to eh. Ako, ang sinabi niya ako, hindi na ako makipagtrabaho. Ang sinasabi namin, it's giving the same impression Yung na hindi na kami konektado sa kanya. Ngayon, ang tanong ng tao, bakit hindi na konektado si Rico Blanco kay Paolo? Bakit hindi na siya makikipagtrabaho? Ngayon, ano nangyari dito sa post ni Paolo? Umulan ng patikos kay Rico Blanco. Hindi, dito papasok yung dito papasok yung find out for yourself eh. Kasi parang ang point ni Paolo is don't put this on my team. I'm taking accountability, nag-botch yung event natin, pero wag niyo sisihin yung team namin. Ako, marami akong pagkakamali. Pero for this particular artist, moving forward, I don't think na mag-work tayong magkatrabaho. Iba siya sa may undertone siya, yes, pero respectful yung ganong undertone eh. Mas gugustuhin ko na yung kaysa sabihin mo na ayokong katrabaho tong putang inan to kasi pa-special eh. Wala naman siyang sinabi. Katulad ng sinabi yung sa Ben and Ben saka sa Tanya Markova, outright sinabi nung Ben and Ben. Ang problema kasi Tito P, sinabi ng Tanya Markova na sumingit yung Ben and yung team ng Ben and Ben gumawa ng paraan para masingit sila. Pero ang problema kasi dito, Tito P, minsan mas matindi itong ginawa ni Paolo, mas matindi pa to kaysa dun sa outright ka nagsabi. Kasi pag outright mong sinabi, mas matapang ka nun. Sinabi mo, may problema ako kay Ben and Ben dahil siningitan kami. Ganun ang sinabi ng Tanya Markova. Pero ito pre, may problema ako kay Rico Blanco. Bahala na kayo mag-isip kung anong problema ko sa kanya. Di ba mas kupal pag sinabi niyang... Kasi pag binangga niya si Rico Blanco, mas kupal yun eh. Binangga niya na ngayon eh. Hindi. Personal, ang pagkakasabi niya kasi is more of sa side niya. Hindi niya sinabing huwag kayo makipagtrabaho sa kanya. Oo, pero ang sinabi niya kasi, ayoko na makipagtrabaho sa'yo. Something to that effect. Sa tingin niyo makakatulong kapag sa tingin niyo makakatulong kapag yung parang gawin nila yung ginawa ng either Ben and Ben or Tanya Markova na parang sabihin nila yung chronology ng nangyayari. Pero kasi ang sa akin parang dirty laundry ang kadiri pa rin panoorin kahit nung comment section di ko binasa ko lang yung balita. Kasi parang nakakaano na parang sinabi mo na nag-aaway kayo nito pero hindi mo sinabi directly kung bakit. Tapos parang mas maganda siguro kung i-involve mo yung public, dahil i-involve mo yung public, sabihin mo lahat ng side mo para hindi Exacto. Kumuha ka na ng simpatya sa publiko eh. Nilagay mo na sa... Pre, nilagay niya yun. Pre, eto ilalagay mo ba yan? Diyan kung hindi ka naghihingi ng comment, patay mo na yung comment section eh. Ayan, binarubal na si Rico. Eto, tingin mo ba magsasalita si Rico dito? Hindi magsasalita yun. Hindi magsasalita si Rico kasi yung kay Maris nga di siya nagsalita eh. Pero balik ulit tayo sa Tulog pa si Rico guys tulog pa. Bilang kapwa matanda, tangina di rin magsasalita yun. Pero, ito nga, ang kasi dyan, kumbaga, sa akin mas magandang wala kang sinabing masama dun sa tao, hayaan mo na lang na i-figure out nung mga kukuha sa kanya in the future kung paano siya katrabaho. Kasi, eventually, Okay yun, Tito P. Doon sa usaping kukuha sa kanya sa trabaho in the future. Pero ang problema kasi, may isa pang factor. Tayong mga chismosong nakikisali dito sa usapan na to. Ang mangyayari kasi dito, pre, alam mo naman ng mundo ng internet, kung ano-anong spekulasyon ang lalabas dyan. Bakit hindi niya na lang ibigay yung facts na kaya ayoko makipagtrabaho kay Rico dahil ganito yung ginawa niya. Pero, di ba naisip na nakatulong sa kanila pareho tong pangyayari to? Kasi maingay eh. Kasi pare,
para sa Walang- akin Walang bad publicity, lagi mong tatandaan, pre. Oo, walang bad And the- publicity. and the mere fact na Sige, go. The mere fact na ambiguous siya na meron nangyari, hindi ko sasabihin kung ano nangyari, gumagawa siya ng ingay, napopromote silang dalawa, and at the same time, hindi niya outright sinisiraan yung tao. Kasi iba yung, bala kayong mag-isip. And Teka. kung sino man yung mga nasa comment section, wala rin naman tayong bilang pagdating dun eh. Well, may bilang tayo dito sa chismisan na to kasi ito nga magdedebate tayo dito. Pero ito, gamitin natin yung attorney card ni Binben Ago since ilang araw na lang naman malalaman na natin na talagang full-fledged attorney na siya. Okay, kiniklaim natin Bin na. Bin, incriminating ba na technically trinon under the bus ni Paulo si Rico pagdating dito? Ano sa opinion mo kung magkakaroon ng demandahan? Wala actually ang ano niyan. Kasi ang elements ng libel ang pinaka-essential na element ng libel yung intent to malign, yung malice, malice. Kumbaga kung kahit pa magsabi ka ng totoo about a person, kung sinabi mo yung Ex ni Rico? Sino? Si Maris, Sige, tuloy mo. Kahit pa magsabi ka ng totoo about sa isang tao, kung sinabi mo yung totoo ng bagay na yun para siraan siya, doon papasok yung libel. Ngayon dito kasi sa sinabi parang siguro kaya ganito ka vague para din protektahan niya yung sarili niya na wala akong sinabi Wala akong sinabi. Sinabi ko lang, di na tayo magtatrabaho. So parang yun yung siguro kung nag-iisip ka ng legalist, ayaw mo mapahamak, ganun na lang talaga yung sasabihin mo. So in a way, naiintindihan ko din na kung bakit ganun yung sinabi mo eh. Kasi gusto mo na i-drag si Rico, pero ayaw mong manggaling sa'yo kasi baka ma-libels. Ganun. Di ba may tawag sa ganun, Bin, sa Tagalog? Ano? Walang bayag? Hindi. Ako, Tito P, sa tingin mo, kayo yung kanina pa. Hindi siya walang bayag kasi kinall out pa rin niya eh. Pero kinall out niya pero hindi niya kinall out fully. kasi nga pwede kang mademanda pa at saka sisirain mo yung kabuhay. Hindi siya takot. Sisirain mo. Hindi ba niya siniraan? Ganun ka ba kakupal na sisiraan mo yung kapwa mong nagtatrabaho? Pwede mong i-call out yung tao nang hindi sisirain yung kabuhayan niya. Tangina, hindi ka nagbabanda, boy. Gano'n siya kakupal dito. Gano'n siya kakupal dito. Ang point niya dito is, ayaw kitang katrabaho, pero good luck pa rin sa'yo. Sus, alam mo yung dinagdag niya lang na good luck na pa rin sa'yo? Para lang masabi na anak siya ni Gary B, born again siya eh. Pero totoo, minumura. Yun ang mali niyang ginawa, hindi niya sinabi God bless. Oo, yun ang kulang. Kung may God bless to, okay, Tito P. Ayun, sabay kami ni Aling Leonie no hirit dito sa chat. Pare Pasko eh, walang Merry Christmas. May Merry Christmas, Tito P. God bless, Merry Christmas. Sorry, ingay ko. Pero kung, yun nga eh. De parang ang ano diyan, ang basa ko diyan, Tito P, tinira niya Andiyan ka pala, professional wording. Kumbaga parang chinat GPT mo yan eh, make professional. Ayan. Write as professional. Rewrite where lawsuit is not applicable. Pero, nag-prompt ka. Pero sa akin rin kasi ganun din gagawin ko. Hindi rin naman yung bakit mo rin yun eh. Kasi meron ka pa rin respeto dun sa tao eh. Hindi, ito sa akin ang punto ko lang dito. Kung i-call out mo ng buo. Bigay mo na lahat ng facts. Other than that, kung may problema na yan, okay lang naman yan eh. Ayaw ko na makipagtrabaho sa'yo, okay lang yan. Pero wag mo na i-public kasi nagsisiraan lang kayo niyan eh. Dinamay mo lang yung internet eh. Katulad hindi, prinotektahan mo nga yung team mo eh. Prinotektahan mo yung team mo, ibuo mo na. Pero ang problema, ako ang punto ko lang dito pa ito tapusin ko lang yung punto na gusto ko.
pinoprotektahan mo yung team mo, ibigay mo lahat ng facts. Ang problema kasi dito, you're leaving everything up for speculation. Paano naman si Rico? Nasa, May karapatan naman si Rico magsalita para sa sarili niya. Hindi naman siya naglabas ng statement eh. Ano na niya yun? Pero Pero something that prerogative pero sa na akin, niya yun. ito para sa akin something that can be talked about in closed doors, since everything naman oo, tama. professional sila eh. Everything can be closed. Kumbaga, sanay kasi ako na pagdating sa trabaho, pag may hinarap kayong problema sa kliyente, hindi nyo ihaharap sa kliyente yung problema nyo. Pag-usapan nyo lahat yan in closed doors. Hindi mo ipapublic lahat yan. Yun lang yung habol ko dito. Kay not that Paulo Valenciano really cares about my opinion, pero yun yung opinion. The mere fact na hindi niya binigay yung facts, it's something na can be discussed in closed doors. Ang sinasabi lang niya, ayaw na kitang katrabaho moving forward. No, inopen niya Pero lang I'm still going to give you your flowers. Hindi, pero yun nga, doon tayo hindi nagkakasundo, Tito P. The mere fact na nag-insinuate siya na ayaw niya na makatrabaho si Rico, that leaves everyone guessing. And that leaves Rico Blanco in a vulnerable state na people will come up with different conclusions dahil nga walang fact na ibinigay. Bakit kayo nagka-problema doon sa 2 hours delay? Bakit ngayon parang ang parang ending na lang nito, Rico Blanco ang sisi ng 2-hour delay? Ngayon, bakit naging si Rico Blanco ang 2-hour delay? Hindi nyo na malalaman kasi nga, ang sinabi ko lang, ayoko na makipagtrabaho kay Rico Blanco. Gets. Sa akin, ito yung fix. Kung gusto mo talagang mag-sorry, kahit wag mo sabihin kung ano yung part ni Rico Blanco, wag ka na lang maging vague dun sa kung ano yung points of improvement. Accountability. Hindi. Sabihin mo lang, halimbawa, ito po yung mali ko. Una, hindi ko na-clear sa headliner na sila yung Pangalawa, ganito, ganyan. Hindi, wala ko ina-assume na facts. Pero like, kasi vague yung vague din yung kung ano yung pagkukulang niya eh. Gets ba? Agree. Kailangan sabihin niya kung ano yung pagkukulang niya. Para din, kung ako sing JBL tapos nag-sorry siya sa akin ng ganon, kung bakit yung ganon yun, parang kulang yung, anong ginawa mong, ano yung points of improvement na sinasabi mo if may kailangan kang mapatutunan, ganyan. Siyempre, sa mga ganyan, iba yung public statement, iba rin yung usapan nila ng JBL. Kasi nag-uusap ko na yan eh. Kaya lang, Tito P, ang babaril na naman doon, may public statement mo yan eh. So technically, yan din yung inirap mo originally kay JBL. Kung si JBL maghahanap ng accountability, yan yung binitawan ni Paulo publicly. So technically, parang sinabi mo, JBL, ito yung sasabihin ko sa publiko, pero iba yung sasabihin kong statement sa'yo, JBL. Pero babalik tayo sa punto na Rico Blanco na yun. Exactly. Agree tayo doon. Kung ito yung angulo na ilang beses lang ginagawa ni Rico Blanco yon, at ito yung first time na may nag-step up para i-call out siya. Get the ball rolling, ganun. Get the ball rolling. Kasi you don't want to be that guy rin na parang i-call out mo si Rico Blanco. Paano kung ikaw yung magbukang masama? Hindi, maganda Tito P. Maganda Tito P na na-call out si Rico. Agree ako, i-call out mo. Parang tayo sa mga politiko, kino-call out natin pag may coups na politiko. Pero hindi pwedeng bumanat kagad si Paulo na considering na Paulo Valenciano siya tapos Rico Blanco, sasabihin niya kaagad, ayoko nakatrabaho yan, kupal yan eh. Sa tingin mo, anong magiging perception kay Paulo Valenciano? Hindi, pwede niya sabihin dito, ayoko nang katrabaho si Rico Blanco dahil hindi siya sumusunod sa instructions ng director. Alam mo ko, nung inaabangan ko, yung reaksyon ng mga bagong banda doon sa ginawa ni Paulo Valenciano. Kasi, nung nilabas niya yung statement, tapos naglabas ng statement si Carissa Ramos, most likely, meron pang ibang mga banda na medyo magsisimula ng magsabi ng bumoses. Oo. Katulad ng sinabi ni Vin, he's just getting the ball rolling rin doon sa sinabi niya na yun. Pero baka chine-check niya rin yung waters kung sino kakampi sa kanya. Which is okay. I mean, ayaw natin ng cancel culture pero gusto din natin na
ng accountability sa mga tao na paimportante, di ba? Kasi kung ano yun, kung magsimulang mag-unti-unting merong lumabas na konting ingay na hindi galing sa kanya, galing na sa ibang artist, di ibig sabihin, nasa tama si Paolo Valenciano. Nilagay lang niya sa ano, parang siya lang yung naging trigger point dun sa ano, sa pangyayari. Ito ang ganda nung sinabi ni Aling Leonie. Di ba pinost to ni Paolo Valenciano kahapon? Just a few hours after the event, siguro less than 24 hours after the event. Posibleng pinost to ni Paolo Valenciano at the height of his emotions. And ang medyo ano lang dito, to give credit where credit is due kay Paolo Valenciano, kung height ng emotions niya to at ganito pa kalinis yung pagkakatirada niya ng statement niya na hindi pa siya naglaglag and everything. May control siya. And babalik tayo doon sa punto ni Tito P na yun nga, hindi niya nilagay lahat ng details para din sa sa protection ng sarili niya and to be quote-unquote professional. So, may maganda pa rin naman na si Paolo. Pero yun nga, ako talaga, ang hinahanap ko lang talaga is yung direct na rason. Kaya ako galit kay Rico dahil ito yung ginawa niya. Yun lang ang yun lang yung habol ko. Sabi nga ni Ben, basahin ko yung sinabi mo. Ano? Ano sabi ko? Passive aggressive porn again kasi. To be fair, may merit yung statement na yan. Nakadinig. Pards, baka mataas din sugar ni Paolo nung tinype niya to. Oo, di ba diabetic sila? Oo nga, no? Pero nung si Joel Villanueva, no, yung nag-emote, hindi walang passive-aggressive dun. Pero kahit ganun man, hindi nangyari sa JIL yun, nangyari sa JBL. Siya na-delay ng 2 oras. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Macho. Hindi, pero... Teka, Ikes! Sino ba mga gusto mong batiin dyan, Ikes? Yung Welcome miss back ko to lang. Macho. At excited misis mo na ako lang? mo uwi ako sa Friday. Kita-kits, Pinas. Ano kasalanan ng misis mo sa'yo? Ha? Gusto mo bang makatrabaho, misis mo? Okay lang. Gusto mo bang makatrabaho, misis? Okay lang. Shoutout sa misis ni Ike. Shoutout sa misis ni Ike. Vin, sinong gusto mong batiin sa show na congratulations nga pala sa show nyo kagabi. Nakita ko sa Cool Pals Christmas Awards night si Cherry. So shout out si kay Cherry ng Macho Chismisan. Sabi niya, "Uy, ikaw yung laging nag-guest sa amin." Tapos parang, "Ay, hello." Sige po. Tapos lasing na ako eh. Passive aggressive. Born again kasi. Passive aggressive. Napaka-passive. Hindi, Pero lasing na ako. Talo mo pa ako. Ikaw, na-meet mo na si Cherry. Kami ni Tito P, mamimit pa lang namin si Cherry sa Wednesday. Mapait naman siya. Tapos yun, Tangina ka, Bin. kailan lalabas to? Sorry. Sabag na ako eh. December 18, may show kami ni Rex Navarrete, guys. Uy, pare, sexy Rexy. So first time kong mag-opening act kay Rex Navarrete. A true professional. Pero fun fact. Si Rex Navarrete ang isa sa mga unang bonding experience namin ni Ingo. Nag-share kami ni Ingo ng MP3s ng Rex Navarrete nung college kami. Tapos meron kaming baon na MP3 player, yung MP3 player namin yung Discman pa. Palitan lang kami ng mga MP3s ni Rex Navarrete. Sobrang idol yan. So Sir Rex, pinipirata ka ni Mark ng Macho Chismis. Yun lang po. May gumawa ng plus animation, yung SBC Packers na. SBC Packers at saka yung Super Friends. Pero ito lang, shoutout lang natin. Yung binabanggit nga pala ni Makoy, si Ingo, na dating membro ng Macho Chismisan, na magkaaway na sila ngayon. De, joke lang. may maniwala na naman. Hindi, baka lang mag-ingay. Teka. Shoutout rin sa mga kalaban namin sa Cool Pals.
Ano, Abin, yun na ba yung lahat ng show mo? Okay na yan? Oo, next year na. Pagdasal niyo ako sa bar. Salamat. Ayun, January 7 yung lahat. guys, pwede na siguro isingit sa mga birthday wish nyo. Yun nga, si Vin, sama natin sa prayers natin para totoong maging attorney na siya. Ayan. Pagdasal niyo si Bong Revilla at ako. Yeah. Tapos si Tito P. Tito P. Ayun. Ano lang, kung pagkakalat nyo na may kaaway kami, ang kaaway namin ay Pencil Box, Comedy Manila, at Good Pals. Yung mga medyo, yung mga sikat nyo naman yung pag-awayin. Wag yung mga... Todo mo na, Kasi- pati comedy ko. Tama, sama mo na Comedy Crew. Kasi yung pag inaway mo kami sa Tatayhood, sa Quits sa lang kami. 30-40, tayo na, yun rin lang yung nakikinig dun. Medyo, broaden natin yung audience. Ay, gago si Vin. Ayoko sabihin. O, teka, batiin ko na yung mga tropa nating podcast dyan. Yung Backtrip Podcast, Tigas Dito Podcast, Pinoy Memeology Podcast. Ito yung mga podcast na hindi namin dapat maging kalaban, okay? Oo, 25% Podcast same ni crowd. Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, Tatayhood Podcast, Kislot Chronicles Podcast. Tapos nagbabalik na. Yun nga yung Kislot Chronicles Podcast, nag-record na sila last weekend, so pakinggan nyo. Konichi Mates Podcast, saka syempre yung Minimum Wage, Maximum Wage Podcast. Tapos yung mga Patreons natin, si Cujo, si Ulayo Sinpri, Kay Gandahan, Dar Almeda, Wilbert Asawa ni Beng, Darwin Buswego, Jimbo, Jason Bonsa, Jun Magpuyo, Aiser Patalin, at ang pinakabagong member ng Patreon, si Ikes. Thank you, Ikes. At syempre, si patron ng mga Patreon, si Len Mackenzie. At syempre, ang kaibigan natin sa pagpayat, walang iba kundi ang Kitorific PH na mas sikat ngayon sa pangalan na mga ka-freshness. Ano nga yung Tito B? The freshness. The freshness. Tanginan, luma nung freshness. Mentos yun, di ba? The Fresh Maker. Kasi freshness. Kaya pala di ko makita sa Instagram. Freshness. Freshness na sila ngayon. Pero tapos check nyo rin sila sa Grab saka sa Instagram. Pero pag sinearch mo yung Kitorific, masa-search mo pa rin sila. Lalabas pa rin sila. Ayan. At yan mga kaibigan nating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama po natin si Ikes na lagi nagsasabing. Tayo mga macho, kahit saan tayo mapunta, chismoso tayong lahat. Yan. At kasama natin si nakakalimutan. Eman Bacosa ng podcasting. Walang iba kundi si Binboy na Agua na lagi nagsasabi. Sa mga ayaw na akong katabaho, lumiyab ka. Ay, nako. At syempre kasama natin, Tito P. Pinakamabangis, pinakamalakas si Tito P na lagi nagsasabi. Honesty is the best. At ako naman po si Makoy Pare, your showbiz bro, na lagi nagsasabi. Lagi niyong tatandaan ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.